Ito ang nakakagulat, viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang tila ginawang pagbasura ng Korte Suprema sa kasong EJK ng dating Administrasyong Duterte na siyang gumimbal umano sa lahat ng kumakalaban sa dating Pangulo, partikular na nga sa makakaliwang grupo na gustong magpabagsak sa mga Duterte. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Tiniyak nga mismo ng Korte Suprema ang desisyon kung saan kinumpirma nito na ang dismissal on human rights petition laban kay dating Pangulong Duterte ay hindi na maaaring buksan pa matapos ngang ibasura ng 4th Division of Court of Appeals noong June 2018 ang mga petisyong inihait laban sa dating Pangulong Duterte patungkol sa umano'y pagkasawi ng ilang mga aktivista. Ayon pa mismo sa naturang desisyon ng Supreme Court ay tapos na at hindi na maaaring buksan pa ang mga kasong ito dahil bukod sa nakalagay na anya ang desisyong ito sa Supreme Court Books 14th Division ay may mga datos na rin na nagpapatunay na mahina ang mga kasong isinampa laban sa dating Administrasyong Duterte kaya naging final at executory ito noong taong 2024. Sinubukan pa umano ng grupong karapatan na i-revert ang naturang desisyon ng korte subalit hindi na ito pinahintulutan pa ng pinakamataas na kapulungan dahil tapos na niya ang laban at tuluyan na nilang naibasura ang mga kaso laban sa dating Pangulong Duterte. Dahil sa naturang pangyayari ay tila umani nga ito ng samut-saring reaksyon mula sa mga netizen. Ayon nga sa kanila, maraming salamat sa ating Korte Suprema sa pagpanig sa kanilang opinyon or hato sa kasong na-file ng mga makakaliwa. Ang katotohanan palaging nangingibabaw kontra sa kasinungalingan ng mga saliwang taong nasa kadiliman. Iyak ang mga NPA na nasa tuwad ko at si Risa Hontiveros hindi talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. At narito, panuorin pa natin ang buong video. Ayun na nga, may matindingan nangyari. Nagkaroon ng sibakan. At nako, tingnan nun natin muna ano ba nangyari dito at ba't may nagkasibakan sa kamera. Alam nyo, kasi ganito yan ha. Napaka sobrang timing, ika nga. Mahalaga hong maintindihan natin at maunawaan natin ano ba itong nangyaring sibakan. Kasi timing na timing kung saan yung INC ay gumawa ng isang malupit na prayer rally. Aba, meron namang biglang nasibak na malupit din. Hindi lamang po ito isang small position, but ito ho'y napaka very relevant position na alam natin na ito ho'y binanggit pa mismo ni VP Sara Duterte. Walang iba ho kung hindi ho si, alam niyo na, yung nagdemanda sa atin na walang iba kung hindi si Zaldico. Sabi ko sa iyo, Zaldico wag na wag mong idedehado ang mga nagsisilbi sa bayan, yung talagang may panawagan na buksan ng mata ng mga Pilipino, biglang mo binanatan. Ayan ang matinding karma. Yun. Hindi totoo, nakarma ka ngayon, di ba? Ito, panoorin nun natin ha. Siya po ba ay nasibak? Sinibak? Ano ho ba talaga ang tunay nangyari? Kayo na hong umusga dito sa balita na ito ha. Pasok. Pasok! Sa unang araw ng pagbabalik ng Kongreso mula po sa bakasyon, may sibakan agad na nangyari. Unang araw pa lamang daw ng pagbabalik ng Kongreso o ng Kamara ay, ano daw meron? Siba ang nangyari. Hindi po ako nagsabi. Baka mamaya nandiyan ka na naman, Zaldico, sabihin mo fake news ako o yung mga sinasabi ko live news. Hindi po ako nagsabi. Ayan po si Ed Linggau, sinabi niya, unang pagpasok pa lamang ng taon na ito ay may sibakan na nangyari. At ikaw yung tinutukoy niya. Tingnan mo yung picture mo. May sibakan talaga nangyari. Okay? So, wag ka nang marami pang sinasabi dyan. Ito, pasok. Ang casualty, ang chairman ng House Committee on Appropriations. Casualty, ikaw daw. Naku. Ousted. Ayan ang linaw. Ousted. Sinibak. Sinipa. Tinadyakan. Isinuka. Ousted as chairman, House Appropriation Committee. Ano ba yung House Appropriation Committee? Yan po yung sinasabi nga ni VP Sara Duterte. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Walang iba kung hindi ang Chairman ng House Appropriation na si Zaldico at yung kanyang bossing na si Speaker. Appropriations si Congressman Zaldico. At hindi po ito basta-basta. Ang komite sa appropriations na marahil ang isa sa pinakamahalaga at pinakamaimpluwensya komite sa buong Kongreso. Malinaw yan sinasabi. Pinakamahalaga. Pinakamakapangyarihang komite
Yan ang inaasam ng lahat. Bakit? Diyan sumisipsip ang lahat ng congressman. Para kang ano yan eh. Para ka talagang Panginoon dyan pagka ikaw ang chairman. Dahil ito po ang bubuo ng taon ng budget ng gobyerno. Nako. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno halos manikluhod na dadalaw sa Appropriations Oh, Committee. lahat daw. Lahat. Every all. Tingnan nyo na ha. Lahat ng imantakin mo, lahat ng sekretary, nagmamanikluhod-luhod dito. Naku po, patay tayo dyan. Pangit pakinggan. Lumuluhod daw dito sa chairman ng House of Appropriation. Kahit sino man ang namamahala sa Appropriations Committee, sigurado malapit siya sa mga Diyos ng Kongreso at ng Malacanang. Naku po. Dikit daw sa Diyos ng Kongreso at Malacanang. Yan, ganyan katindi ang power ng appropriation. Kaya malupit talaga ho itong kaganapan na ito. Mantakin mo, ikaw ang pinakamakapangyarihan dyan, ha? Ikaw ang talagang sayo, ang sumasaludo lang lahat ng sekretary. O, di ba? Tuwing budget. At sabihin natin siya ang tunay na malapit sa kusina. Nakatunayan, nung nireklamo ni VP Sara Duterte ang budget ng kanyang ahensya, ang pininteriya ni VP Sara ay si Speaker Martin Romualdez at si Appropriations Committee Chairman Zaldico. Nako. Ang hirit ng bise, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang Nako po. ako at ni Speaker Romualdez. Naku po. Nakakaya. Anak ng weteng. Unti-unti na kayo naglalaglagan. Naku po. Kasi mamaya papaliwanag natin bakit di lalaglagan ng naganap. Ha? Mukhang laglagan ng naganap. O, panoorin pa natin. Pasok. At medyo kakaiba rin kasi ang kaso ni Ko. Sa nakaraang mga kongreso, ang Appropriations Committee ay binibigay lamang sa mga napaka-senior na congressman Opo. na malapit sa administrasyon. Nako. Si Ko ay nasa kanyang pangalawang termino pa lamang Nako. nang makuha ang Appropriations Committee chairmanship noong 2022. Aba, nako. Wala rin siyang distrito, siya ay kinatawan ng party list group na Ako Bicol. Isa po siyang negosyante mula sa Albay, pinuno ng SunWest Group of Companies na nasa construction, power generation. Aba! Nasaan daw? Anak ng wewe, oo. Siya daw ay CEO ng SunWest Group of Companies, Real Estate Construction. So, totoo pala ang bali-balita. Nasa construction ito. At real estate. Kaya't parang hindi pa ganon kalalim ang kanyang hugot sa Pero gayon pa man, sinasabi nga ni Ed Linggao, ang chairman of appropriation ay napupunta sa mga veterano na. Ibig sabihin, mga matagal na congressman, mga matitindi ho talagang congressman, mga senior, ika nga, yung mga matatanda. Pwede dyan yung sila Zarate, yung mga ganon. Pero syempre, laging oposisyon yun. Pwede rin si Abante. Yung mga matatanda daw, at saka talaga seniors na pagdating sa posisyon, ika nga. Ibig sabihin, hindi lamang isang beses, dalawang beses, mga apat. Yung mga talaga nabulok na dyan. Yan daw, doon daw binibigay yung chairman ng appropriation. Pero this time, ewan ko kung first time ito, pero ibinigay sa isang party list representative. Diba? Naku po. Mukhang malupit talaga ang kapit ni Kuya. Diba? Mukhang malupit Tapos, ano lang, second termer lang. politika. Pero ano pa man, Pero matindi doon yung mismo. Ikaw ba naman yung may construction kay ikaw? Naku, nalupit mo, Brad. bakit parang biglang napatalsik sa kulambo itong si Zaldico? Yan ang tanong ng lahat ng Pilipino. Bakit bigla-bigla? Biglaan nga ba? Pinag-usapan nga ba? O baka naman, alam mo, paandar lang. Hindi kasi kailangan natin malaman. Bakit biglaan ito? Sabay pa dyan sa Iglesia ni Cristo na is this part of conspiracy? Part of a script na sige na, okay na, huwag nyo nang ituloy ko ano man ang magaganap. Basta ibibigay na namin ng ulo nito. Para naman masabing masatisfy. Tandaan ninyo kasi pagbalik-baliktarin mo ng istorya. Pagbalik-baliktarin mo ng istorya na keso sinasabi ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta sila sa Pangulong Marcos sa posisyon nito na walang impeachment na magaganap. Pero alam nyo, pag kayo inaan doon, nakikinig. Nakinig po ako doon sa mga spets po doon. Talagang nakikita natin yung mga tao doon. Ayaw nilang matanggal sa posisyon si VP Sara Duterte. If there is one clear message, ika nga, dyan sa INC rally, favor ito kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay matinding paninindigan na ginawa ng INC. At tayo po ay nagpapasalamat doon. At ang mga kababayan natin nagpapasalamat sa kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ito hubang matinding nakalaban ni Vice President Sara Duterte na si Zaldico, ay isa lang po ba siyang parang, alam mo yun, sacrificial lamb? Bibigay na namin ang ulo nito. Tatanggalin na namin sa posisyon ito. Basta bati-bati na tayo. May ganun kayang eksenang naganap? Hindi, sa tingin ninyo. Kasi parang ganun ang dating sa ibang tao na parang ano lang yan, kaya yan yan yung binigay ang ulo na yan, o kaya yan sinibak. Para somehow, alam mo yun, panakip butas doon sa bigger mistake o bigger fiasco na ginawa ng Kamara dito kay VP Sara Duterte. Tandaan ninyo, dinurog ng todo-todo si VP Sara Duterte at talaga nga namang para masatisfy yung mga kumampi kay VP Sara Duterte, halimbawa na ang INC, sige na, yung isa sa kalaban ni VP Sara Duterte, sibakin na lang namin. Ganun po ba?
Oh, ano sa tingin ninyo? I-comment nyo nga dyan. Sa unang araw ng sesyon kanina, may naghain ng motion na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas rin po ng pagsibak sa Yon. Malinaw ito ha. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon, chairmanship, ay isa na ring pagsibak. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Ed Lingaw po nagsabi niyan. Malinaw ha. Ulitin natin. Linawin natin. po ng pagsibak sa isang opisyal. Ayan. Pagdeklarang bakante ang isang ng motion na deklarang bakante ang posisyon ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay katumbas rin po ng pagsibak sa isang opisyal. Malinaw na malinaw. Sinabi po yan ni Ed Lingaw. Hindi po sa ating galing yan ha. Na ang pagdeklarang bakante ang isang posisyon ay isang pagsibak. So malinaw na malinaw, sinibak. Hindi ho nag-resign. Sinibak. Yun ang sinasabi ni Ed Lingaw dito na ginawa walang iba kundi ang anak ng presidente. So ang tanong ng lahat dito, eto ba ay may utos mula sa presidente na sibakin si Zaldico? Yan o ang tanong. Si Marcos po ba ang nagpasibak kay Zaldico para maiwas niya yung kanyang pinsan? Yan kasi ang tanong dyan eh. Di ba ho? Kesa na madali pa itong pinsan ko, o kaysa na mawala pang yung somehow yung basbas na anointing dito sa pinsan ko, sibakin na lang natin itong kanyang kanang kamay o itong isa sa mga binanggit. Actually, dalawa lang naman sila, si speaker lang naman at saka si Zaldico, di ba? Ito kaya ang dahilan. At ang motion ay hindi galing sa kung sino-sino lamang, kundi sa mismong anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos. Nako. Ang tanong tuloy ng ilan, meron ba itong ibang ibig sabihin? Ako, sa tingin ko ito opinion ko lang to sa tingin ko meron talaga. Merong ibig sabihin ito. Simple lang. Malamang sa malamang, malaking percentage, galing ho ito sa presidente. Yung pagsibak kay Zaldico. Ito, linawin na natin ho ito Wala na hong question dito kasi meron pa sinasabi na nag-resign daw at hindi sinibak. Hindi ho. Ang pagdeklarang bakante, sabi nga ni Ed Lingaw, ay nagkakatumbas ng pagsibak. Malinaw po yun. Kaya nga sa title pa lang yan nung kanina, di ba? Ousted. Di ba? Tuloy. Isang oras matapos siyang masibak sa katungkulan, naglabas si Ko ng sariling pahayag. Ako po, biglang naglabas ng sariling pahayag. Gustong isalba yung sarili. Kusa raw siyang nagbitiw dahil sa ilang pressing health concern. Nakang bigla nagkasakit. Ayos ka din Pag nagdemanda ka, talagang full energy ka, pero ngayon bigla kami sakit. Ang bira ka, oo. Naniniwala ba kayo? Ako hindi ako naniniwala. Kalokohan. All of a sudden, bigla ka nagkasakit? Ano ka ng wedding naman yan? Huwag ka sanang matuluyan, Pero hindi magandang biro yan, kung biro lang yan. Yung sabihin mo, hindi, may sakit ako. Hindi magandang biro yan, kapatid. Hindi maganda. Yun lang, kahit si Congressman Benny Abante, ang co-chairperson ni Ko sa Appropriations Committee, ay nagulat sa kanyang pagkakatanggal at mukhang nagulat din sa kanyang umunong pressing health concern. Ang ganda na sinabi dito. Ebidensya to. Ano sabi? Kahit si Abante, na co-chairperson, ibig sabihin, ka-team, ika nga ni Zaldico. Co-chairperson, ibig sabihin, kasama mong chairperson ka. Di ba? Nagulat sa pagsibak at nagulat saan? Na may sakit. Hindi ho alam mo yun, masyado na hong ako, para sa akin isang matinding kasinungalingan kung sasabihin talaga nating nag-resign. Matinding kasinungalingan, sa tingin ko lang Bakit kanyo? Ayan na yun, mismo yung kasama niya, hindi nga alam nasisibakin siya at bigla-biglaan at the same time, hindi alam na may sakit siya. Ibig sabihin, the decision happened to be from the top. Parang ika nga beyond pay grade ni Abante ito. O wala sa kanyang level, ika nga. The decision galing sa kataas-taasan. Kasi nagulat di ba? Nagulat yung kasamahan mo. Wala sa mga congressman. Nanggaling mismo, at sabi nga nila, napaka-obvious naman, kanino ba galing? Mismong sa anak ng presidente. So, dalawa na kagad ang na-approve dito. Number 1, talagang sinibak. Number 2, galing sa taas ang desisyon. Hindi natin alam kung galing ba kay presidente or galing kay Speaker Romualdez. But definitely, anak ko So, ibig sabihin po, doon mismo sa presidente nang galing yung pagsibak, di ba? Ito pa ang isang paramdam. Ang sabi ni Ko sa kanyang pahayag, na he serves lamang at the pleasure of the majority. So mukhang hindi na ito pleasure ng majority o ng liderato. So ibig sabihin, hindi na daw pleasure ng liberato ng Kamara. Walang iba kung hindi si Speaker. Kung si Speaker man na nag-decide niyan, may nagutos sa kanya. Dalawa lang yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dalawa lang yan. Hindi na yan desisyon ng mga nasa baba o desisyon ng kung sino man, pero desisyon talaga either si Speaker o di kaya ang presidente.
Di ba? Ganun lang kasimple. Ito si si Zaldico, pilit pa sinasalba yung sarili. May napakinggan nga ako kanina eh. Sabi nung isa, alam mo, sa totoo lang, personality naman talaga ng Pangulo yan eh. Yung, alam mo yun, yung ganyan, na kahit kaalyado, ay pagka merong ibang dahilan, di natin alam whether it is good or it is bad. It is not for me to say. Kasi wala pa, di pa natin alam yung mga pangyayari. Pero gayon pa man, simpleng-simple. Sabi nga nung napakinggan ko, ano yan, talagang ugali ng presidente na kahit sino ka pa, pagka hindi ka na nagsiserve o ano, ilalaglag ka talaga. Ganon. Whether it is good or bad, we do not know. Ito nga yung sinasabi ko dito eh. Kung sacrificial lang ikaw, Zaldico, ikaw lang nakakaalam yan. But if I were you, I will not be you. Gago! Hindi, if I were you, nilaglag ka na. Ginawa kang sacrificial lang. Baka gusto mo magsalita na ng katotohanan. Kasi puro kasinungalingan pa sa tingin ko lumalabas sa bunganga mo. Baka naman pwedeng sabihin mo na ang katotohanan. What really happened? What really transpired? Kasi meron ako isa pang nabalitaan. Hindi ko na lang sasabihin, galing sa isang source ito. Sabi nitong tao na to, kaya daw nasibak ito, merong hindi magandang ginawa. To the point na parang yung iba na dehado o hindi masaya sa ginawa daw ni Zaldico. Yun yung narinig kong balita. Pero I'm not saying it is true. Okay? Kasi sinasabi niya doon na parang nagkaroon ng lokohan. Sabihin sa kanila, yung may mga usapan sila diyan. Nagkaroon sila ng, alam mo yun, syempre, di natin alam kung yan ba ay nagkadinggoyan dyan sa loob, di natin alam. Basta, sa madaling salita, nagkatalo-talo daw. Yun yung term. Nagkatalo-talo daw sila. Sabi nga, alam mo, ito lang, masasabi ko sa iyo, Zaldico, huwag kasi masyado. Gago! Ano lang, huwag masyado. Sakto lang.